Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyong lahat. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless the Marcos administration and protect it from the kampon ng kadiliman and their minions. So pag-usapan po natin itong mga leader ng kampon ng kadiliman. Muli, si taing Vice Presidente ng Pilipinas, walang iba kundi si Sara Talangkang Anay Garapatang Pusit Duterte Carpio at si Imee Manotoc. Kasi po itong dalawa na ito ay nagdadrama, mga kababayan. Pareho pong madrama itong dalawang leader ng kampo ng kadiliman, na kung saan sila po ay ngayon ay namamayagpag sa kanilang mga drama. Bagay sa mga ito magkaroon ng 8-part series sa Netflix. Ano po yon? The Evil Witch of the Philippines. Yun po yan, no? So unahin natin itong inyong taing Vice Presidente ng Pilipinas, na kung saan bago pala yung Manila campaign rally nila ni Isko Dumagoso na paninira sa ilang mga miyembro ng House of Representatives, particularly yung nandoon sa House Blue Ribbon Committee ni Representative Joel Chua. Ito palang inyong Vice Presidenteng tae ay na-kick out po siya dyan sa Bacolod, no? Sa Bacolod rally, mga kababayan. Meron po dyan mga balita. Actually may quote card pa nga, mga kababayan, yan, sa Abogado PH, no? Sabi po dito, Vice President Sara Duterte revealed that she was unceremoniously kicked out of a scheduled campaign rally in Bacolod City last Wednesday. Hindi natin alam ito, baka last week ito. All because she carried the Duterte name. Hindi ka pwede, Duterte ka. VP Sara kicked out of Bacolod rally over family name. Ayun po yung article sa abogado.com.ph. So sinasabi niya yan, no? Hindi naman natin alam kung ano po ang masasabi ng organizer nung nag-imbita sa kanya. Mabuti naman, deserve ng isang garapatang anay talangkang pusit. Halo-halo na, puro seaweed saka mga anay, no? Na taing Vice Presidente, no? Maganda naman po yan at may nanindigan sa kanya, no? I think sabi niya yan bago siya pumunta diyan sa Maynila rally, no? Buti na lang po pala yung mga taga Bacolod mas may balls pa kaysa dyan sa umimbita sa kanya, na kung saan sino yung nag-imbita? Si Isko Moreno. Sana naman, mga kababayan dyan sa mga taga Maynila, magkaroon kayo ng balls na wag nyong iloklok bilang mayor ng Maynila yang si Isko Moreno Dumagoso. Sinusuportahan niya po ang taing Vice Presidente na walang ibang ginawa kundi magbato ng putik, manira sa mga kandidato na laban sa mga nakalaban ng mga ini-endorso niya. Hindi po magandang halimbawa para sa mga kabataan itong ginagawa ng inyong taing Vice Presidente, no? Nagkakalat po siya. Hindi po nila maibigay ng maayos kung ano po ang kanilang mga plataforma, mga planong dapat gawin para matugunan ng problema ng mga kanilang mga constituents. Tama po yung sinabi ng anak ni Representative Abante. Nanguha pa kayo ng import pero wala namang nagawa, no? Kundi manira. Wala kang nagawa dyan sa mga constituent ng mga binaboy mong mga congressman dahil sabi mo, sinira ang pangalan mo sa investigasyon doon sa House Blue Ribbon Committee. Unang-una, ikaw na rin ang sumira sa pangalan mo, no? Ang Duterte, pag sinabi mong Duterte, ang maisip ka agad ay si Digong yan. Mamamatay tao yan, kurakot yan.
Tingnan mo, may report nga na 2017 the most corrupt leaders in the world. O, di ba? Rodrigo Duterte. Kaya tama lang po yung ginawa ng mga taga Bacolod kaysa naman mabahiran sila ng talangkang pusit, no? Na walang ibang gawin kundi siraan yung mga kalaban ng mga kinakandidato niya at baka masira din ang imahe ng mga kinakandidato niya, wag na lang. Thank you very much. Diba? Kumbaga, pwede lang sabihin sa kanya, thank you but no thanks. Diba? Oh, kaya nga sabi nung anak pa ni Benny Abante, pasalamat na lang at hindi ka naging presidente kasi wala kang gagawin kundi maghiganti. Oo. Wala po siyang gagawin diyan kundi manloko, mag-isip bata, galaw bata, magsalita na parang bata. Immature po na entitled brat itong taing vice presidente ninyo. Okay, so deserve mga kababayan, no, na ma-kick out siya. Hindi siya kailangan ng mga taga Bacolod kasi useless naman siyang vice presidente. O now mga kababayan, puntahan naman natin yung sparring partner niya mga kababayan. Itong si Imee Manotoc ay nagdrama. Sabi po dyan sa CDN, Imee Marcos walks off stage before VP Sara's rant on BBM at Karkar rally. O ganun ba? O ito po, sinasabi natin sa ating live stream, ito po ay scripted. No, talagang ano yan, pinagplanuhan. Bakit ngayon lang magwo-walk out itong si Imee Manotoc, no? Diyan sa rally na yan. Bakit hindi niya ginawa yan sa mga maisog rally na kung saan umaten siya, na kung saan binababoy yung kanyang kapatid? Pinagsasabihang bangag, pinagsasabihang manloloko, traidor, o ba't di siya nag-walkout? Bakit dito lang? Kung hindi pa siya uutusan ng kanyang amo, nagmukha po siyang muchacha dyan sa rally dyan sa Karkar, Cebu, no? Kasi sinabi ni Sara Duterte, magrarant na ako tungkol sa kapatid mo, pwede ka nang umalis. O after daw ng mahabang pag-uusap, slowly si Imee Manotoc walk off the stage. O, di ba? Planadong planado para po sabihin, ayan na, ginagalang ko ang kapatid ko, hindi ko masisikmura yung sasabihin niya. Wag kami. Yang drama nyong dalawang mga leader ng kampo ng kadiliman, hindi na po uubra sa amin yan. No, sanay na kami sa drama ninyo, no? Hindi nyo nga maibigay yung tamang plataforma ninyo ng mga kandidati nyong padapa laban, ha? Kundi ang gagawin nyo na lang manira ng manira, tapos papalakpakan pa kayo ng mga nauutok ninyo. Wag kami mga kababayan. Kaya nga sabi dito ng isang kapwa natin vlogger influencer na super ang kaplastikan ninyong dalawa, no? Mga plastic kayong mga walang hiya kayo, no? Nakakabwisit po kayo, sa totoo lang, no? Wala kayong ibang ginawa kundi manira ng mga kandidato. Ano bang tawag doon? Yung gutter politics. Ayan lang po ang alam gawin ni Sara Duterte, ni Imee Manotoc. Itong parehong taeng magkaibigan na ito, walang ibang alam kundi mag-gutter politics. Ngayon, hindi lang silang nasisira dyan mga kababayan, no? Pati na rin po yung mga kandidato na kasama nila sa stage. Yung inaakala ng mga kandidato na makakatulong sa imahe nila, itong si Manotoc at si Duterte, lalo pang makakasira, no? So hopefully, naging matalino po ang mga boboto. Huwag nyo pong iboto si Imee Manotoc o Imee Marcos, si Camille Villar at yung ilang pong mga kinakandidato ng Duterte na Duterten. Wala pong gagawin ng mga yan kundi isalba si Sara Talangkang Pusit Garapatang Anay, ang taing vice presidente ng Pilipinas, sa impeachment trial sa Senado, no? Ano na ang mangyayari sa bansa natin? Maghihiganti lang yang si Pusit, no? Di ba sabi niya nga kay Joel Chua, ipakain mo to kay Joel Chua, saksak mo sa lalamunan niya hanggang sa mamatay siya. Tapos binaboy niya
yung larawan ni Representative Benny Abante. Akala mo naman napaka-perpekto niya. Binaboy niya ang pagkatao ni Representative Valeriano. Akala mo napakabuting tao niya. O di ba? Yan po ang simbolo ng kawalanghiyaan. Naging former DepEd Secretary pero ano ang pinamala sa may mga minor na edad? Puro kawalanghiyaan. Manang-mana lang sa tatay niya. Tapos sinasabi niya pa doon sa entablado sa Karkar Rally, Jaime Marcos is not Bongbong Marcos. O talaga naman, totoo naman po yun. And Sara Duterte is not Rodrigo Duterte. Totoo naman po yun. Diba? Maski na nga ang kambal, ang triplets, walang person, hindi sila magkakatulad eh. Magkatulad lang sila sa mukha, pero ang kilos, pag-uugali, ang gusto, ang dislikes ay hindi pare-pareho. Parang ikaw, mas worse ka sa tatay mo. Heartless ka eh, sabi ng nanay mo. O sabi mo, wala ka ng pakiramdam, wala ka ng empathy, wala kang apathy. O di ba? Mas bastos ka kaysa sa tatay mo. Mas evil ka kaysa sa tatay mo. O di ba? O si Aimee Manotoc naman, ay ibang-iba talaga 'yan. No? Mas malakas ang karisma ng Pangulong Bongbong Marcos, di hamak na mas matalino ang Pangulong Bongbong Marcos, at mas hamak na may puso ang Pangulong Bongbong Marcos. At remember, PBBM is the president, Aimee is the senator. Malaki po diferensya nun. Okay, o kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.